Gagawa tayo ng kutsinta. Ito ang ating mga sangkap. All-purpose flour, brown sugar, lye water, annatto seeds para sa kulay, powdered milk, optional, water. Para naman sa toppings, meron tayong grated cheese or you could use grated coconut. So, ang una natin gagawin, mag-grease tayo ng ating mga molders. Yung iba hindi na sa naglalagay nito pero para sure na hindi tayo mahirapan mamaya sa pagtanggal, maglalagay tayo. Sunod, isoak natin ang annatto seeds with 2 tablespoons of hot water. I-mix ng bahagya para lumabas yung kulay. Bago natin gawin yung ating Cuchinta batter, let's bring our water to a boil para sa pag-steam mamaya. In a bowl, combine natin ang all-purpose flour, brown sugar, and powdered milk. Add water and mix well. Tapos add natin yung ating lye water and annatto water. And mix well. Tapos, try natin yung ating mixture para mawala yung mga buo-buo. Tapos, ilagay na natin siya sa ating mga molde. Pwedeng 3/4 lang ilagay mo, pero para sa akin, pupunuin ko siya para mas makapal yung ating kutsinta. So ngayon, steam na natin siya for 15 to 20 minutes over medium heat. At huwag kalimutan na i-wrap ng clean cloth yung ating takip para hindi matuluan ng tubig yung ating kutsinta. After 20 minutes, mag-toothpick check tayo at kung hindi na siya basa, luto na inyong mga kutsinta. Palamigin na muna natin bago natin tanggalin sa mga molde. Huwag nyo i-unmold kapag mainit pa kasi talaga masisira ang inyong kutsinta. So ayan, malamig na siya. So gamit ka lang ng toothpick, i-slide mo lang siya around. Tapos dahan-dahan mo siyang iangat. So again, slide and then angat. Tapos mag-toppings tayo ng cheese. Masarap din kung grated coconut ang ilalagay nyo. Sayang nga hindi ako nakabili noon, di kasi ako nakapunta ng market eh. Pero kung bibili kayo ng grated coconut, siguraduhin yung gagamitin nyo agad. Eto na yung ating kutsinta. So ayan, titikman na natin siya. Kutsinta. Ang sarap. Sarap. Tamis. Yum. Ang sarap niya. Ang Diyos ko. Ang sarap. Sarap talaga. Yung tamis niya, tamang-tama lang para sa akin. Pero kung feeling nyo 1 cup is super matamis na, pwede yung bawasan. Pero para sa akin, 1 cup is okay.
perfect na siya for me. And yung texture niya, malambot na firm. So, okay na yun sa akin. Pero kung gusto niyo na bawasan ang tubig, kasi gusto niyo na mas firm, okay lang. Yung gusto niyo na mas matigas, okay lang. Pero para sa akin, gusto ko siya na ganito yung texture niya. Para naman sa toppings natin na cheese, for me, okay lang siya. Kasi salty and sweet, no? Maganda yung combination. Pero yes, okay pa rin kung yung grated na nyog yung ilalagay nyo. Kasi di ba parang kuchintang-kuchinta talaga yung dating niya. Pero yun nga sa akin, hindi ako nakabili kasi malayo ang palengke dito. So, okay na ako sa cheese. Masarap pa rin siya. Yung kulay, pansin nyo, hindi naman talaga siya orange talaga. So, parang may pagka-brown pa rin siya. Which is, yun ang gusto ko. Kasi kung orange na kulay, okay lang naman. Pero, mas aim ko yung ganitong kulay. Kung pwede nga, gumamit kayo ng sugar na dark. Yung darker, yung negro bang tawag nun. Kasi mas natural yung kulay niya. Kung gusto niyo naman talaga na orange na color, so pwede kayong gumamit ng yung liquid talaga na food color para mas matingkad yung kulay. Pero overall, perfect na siya for me. Ang sarap ng Kutchinta natin. Wow. Yum. Sarap. Oh my God. Sarap. Bus na. Pero, teka. May ginawa akong mini version ng Kutchinta. Meron kasi ako mga small na mga molders, kaya ginamit ko. Alam nyo, first na nakita ko yung mga mini version ng Kutchinta sa simbahan. Meron silang sasakyan na L300, pinapart lang nila doon, tapos binubuksan nila yung likod. Tapos ang business nila ganito. Maliliit na Kutchinta at maliliit na puto. Nilalagay nila sa paper bag na yung brown yung kulay. Doon nila nilalagyan. Tapos sa loob, nilalagyan lang nila ng parang yung dahon ng banana. Doon, tapos nilalagay nila yung mga siguro, I think 10 pieces na ganito. Tapos, ayun, nakakatuwa lang kasi nakakatuwa yung negosyo nila. Tapos, lilito, ganyan. Tapos parang yun lang, bus na. Isang ganun lang, parang isang ganun lang. Bus na, no? Diyos ko. Mauubos. Nakakatuwa. Yung maliit, isang isang subo lang talaga siya. Sarap. And reminder, kapag matagal nakatambay ang butter ninyo, i-mix nyo na muna siya bago nyo ilipat sa mga molde. Kasi yung harina para nag-settle down na sa ilalim. Kaya ang tendency, nagkakaroon ng parang butas ang inyong mga Kutchinta. So, eto yung aking mga small na mga molders. So, kung gusto nyo na cute ang inyong mga Kutchinta, pwede nyo siyang gamitin. Ang cooking time para sa ating mga mini Kutchinta ay 10 minutes. So, ayan, eto na yung ating mini Kutchinta or isang subo Kutchinta. At eto ang mga prices ng ating mga ingredients. Ang lye water ay para yan maging makunat ang ating Kutchinta, pero wag na wag niyong sosobrahan kasi mapait yan. And always remember na haluin nyo yung mixture bago nyo ilipat sa mga molde, para hindi mag-settle down ng harina sa ilalim at para hindi rin magkaroon ng parang butas ang inyong Kutchinta. At kung gusto nyo na grated coconuts ang pan-toppings ninyo, dapat fresh ang gamitin ninyo kasi madali lang yan masira. So again, kung gusto nyo na mas firm ang Kutchinta ninyo, bawasan na ninyo ang tubig. Para sa naghahanap na pangnegosyo na madali lang gawin at mura ang mga ingredients, ito ang para sa inyo. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. And thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!